Pagkarating pa lang ng lalaki sa ibang mundo, sinaksak agad siya sa puso ng sarili niyang ate. Akala niya, potion na panggamot ang iaabot sa kanya ng kapatid niya. Pero yun pala, purong sulfuric acid. Nang makita ito ng tatay nila, agad siyang lumapit para pigilan sila. Tapos, dinurog na rin niya ang mga buto sa katawan ko. Dahil napunta ako sa pamilya ng hari ng mga demonyo. Noong bata pa ako, lagi akong binubuli ng mga kapatid ko. Minsan, umiyak ako sa nanay ko. Sinabi niya sa akin na dapat daw, tulad ako, ng isang demonyo na gumaganti sa kanila. Sinabi ko na kapag ginawa ko iyon, siguradong papatayin nila ako. Ngumisi lang ang nanay ko. At malamig na sinabi, kailangan mo lang silang unahan. Sabi pa niya, ang tatay ko raw ay naging dakilang hari ng mga demonyo. Dahil pinatay niya ang 12 niyang kapatid. Sa sumunod na segundo, bigla siyang dumukot ng punyal mula sa likuran niya. At buong lakas itong itinarak sa dibdib ko. At sinabing, kung may gustong pumatay sa'yo, dapat ganito, unahan mo na sila. Nang magising ulit ako, umaga na kinabukasan, kagabi habang natutulog, halos kumpleto ko nang nakuha ang mga alaala ng dating may-ari ng katawan kong si Caesar. Nang tingnan ko ang katawan ko, nakita kong halos magaling na ang mga sugat ko mula kahapon. Sabi ng katulong na nasa tabi ko, mas matagal daw akong natulog ngayon kaysa dati. Pinaalalahanan niya ako na oras na para sa hapunan ng pamilya. At pinabangon na ako, ayon sa mga alaala ko. Siya ang personal kong katulong, si Yoyo. Ang dating may-ari ng katawan ko ay mas duwag kaysa sa mga kapatid niya. Kaya palagi siyang minamaliit at inaapi. Maging ang katulong na si Yoyo ay mababa ang tingin sa akin. Tuwing nagpapalit ako ng damit, hinahayaan niya akong gawin iyon ng mag-isa. Minsan tinanong ko siya, dahil narinig ko na ang mga katulong ng kuya ko ay tinutulungan siyang magbihis. Pero ang isinagot ng babaeng ito, pwede ko rin daw siyang tulungan. At ipinapasa pa niya sa akin ang mga trabahong dapat siya ang gumagawa model. Kaya kailangan kong baguhin ang lahat ng ito. Nagngangalit ang mga ngipin, pinilit kong bumangon habang tinitiis ang pananakit ng katawan. Talagang napakalakas ng kakayahang magpagaling ng lahi ng mga demonyo. Pero tagos pa rin sa buto ang kirot. Nakatayo sa gilid si Yaw Yaw, nakahalukip-kip at may malamig na ngisi. Punong-puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Nang makita niya kung gaano ako kabagal kumilos, bigla niyang sinipan ng malakas ang poste ng kama. Sa lakas ng yumanig, muntik na akong mabuwal ulit. Tumingin ako at masama siyang tinitigan. Nag-aalab sa aking mga mata ang malamig na pagnanais na pumatay. Nanigas ang buong katawan ni Yaw Yaw sa titig ko. Hindi niya namalayang napaatras siya. Isang maikling sigaw ng gulat ang kumawala sa kanyang lalamunan. Pinilit kong ituwid ang aking likod. At humakbang ako palabas ng pinto. Natigilan si Yaw Yaw at matagal bago matauhan. Isang malamig at nanunuot ng ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang alitan kahapon, ang pagpapahiya ngayon, darating ang araw, sisingilin ko ang lahat ng ito nang may tubo pa. Dumiretso ako sa malaking pinto ng bulwagan. Dalawang matatangkad na hinarang ng isa sa kanila ang dinadaanan ko. Puno ng pang-aalipusta ang kanyang boses. Young Master Caesar, mabuti pa'y bumalik na lang kayo. Hindi ito ang lugar para sa inyo. Pinaningkitan ko ng tingin ang kanyang mayabang na mukha. Mas lalong lumamig ang ngiti sa gilid ng aking labi. Biglang sumabog ang aura sa buong katawan ko. Isang kapangyarihang nagmula sa dugo ng isang Demon King. Na hindi ko makontrol na kumalat. Biglang nagbago ang itsura ng demonyong gwardya. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. At bigla siyang napaluhod sa sahig. Gulat na gulat ang isa pang demonyong gwardya sa nakita. Binunot niya ang kanyang espada at sinugod ako. Ang malamig na talam ng espada ay direktang tumutok sa lalamunan ko. Mabilis akong umilag sa gilid. Inikot ko ang aking kamay at hinawakan ang kanyang pulso. Ginamit ko ang kanyang lakas para bigla itong pilipitin. Isang malakas na lagutok ang narinig. Ang tunog ng nabaling buto. Nalaglag sa sahig ang espada kasabay ng isang malutong na kalansing. Nagimbal ang lahat ng tao sa bulwagan. Sa isang iglap, nabalot ng katahimikan ang buong lugar. Lahat ng mga mata ay sabay-sabay na napabelang sa akin. Nag-angat ako ng tingin. Nakita ko ang magkabilang panig ng mahabang mesa na puno ng mga anak ng lahi ng mga demonyo. Nakaupo sa pinakadulo ang aking ama. Ang mukha niya ay kasing lamig ng yelo. Pinaglalaroan naman ng panganay kong kapatid na si Aria ang isang palaso sa kanyang kamay. Ang kapatid kong lalaki na si Cain ay may mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Ang iba pa naming mga kapatid ay nagtatawanan. O di kaya'y walang pakialam. Maliban sa isang dalaga na nakaupo sa sulok. Nag-aalala siyang tumingin sa akin. Siya ang bunso naming kapatid na si Leah. Sakitin na siya mula pa pagkabata. Siya rin ang nag-iisang mabait na hindi kailanman nanakit sa dating may-ari ng katawang ito. Ang tingin ng aking ama ay parang kidlat. Nadama po sa akin. Puno ng pagsisiyasat. Caesar, ang tibay mo rin no. Hindi ka pa namatay sa tindi ng pinsalang natamo mo. Tumawa ang ate ko, at inilagay ang palaso sa tali ng kanyang pana. Ama, bakit nyo pa po kinakausap ang basurang yan? Hayaan nyo na lang po na ako na ang tumapos sa kanya. Sabi niya habang handa ng bitawan ng palaso. Ngunit pinigilan siya ng isang malakas na sigaw mula sa aking ama. Araw ngayon ng pagpupulong ng pamilya. Hindi angkop na magdanak ng dugo. Ngumisi si Cain, at ipinakita ang kanyang mga mapuputi at matutulis na pangil. Tama po si ama, pero sayang lang sa pagkain kung mabubuhay pa ang basurang yan. Bakit hindi na lang natin siya itapon sa lungga ng mga demonyo? Para kahit papaano'y mapakinabangan ng mga halimaw. Humagalpak sa tawa ang lahat.
Sunod-sunod ang mga pagsang-ayon. Nanatili lang akong nakatayo, at malamig na tinitingnan ang mga tinatawag kong kadugo. Ay sasabihin sana si Lia. Ngunit pinandilatan siya ng kapatid niyang babae sa tabi niya. Itinaas ng aking ama ang kamay niya para patahimikin ang lahat. Huli na namang napunta sa akin ang kanyang tingin. Alam ko na ang nangyari kahapon. Dahil bata ka pa, palalampasin ko na ito. Pero tandaan mo, dito sa kastilyo ng hari ng mga demonyo, ang mga mahihina ay hindi karapat-dapat mabuhay. Bahagya akong napangisi, isang ngiting uhaw sa dugo at nakakakilabot ang gumuhit sa aking labi. Maraming salamat sa iyong mga aral, ama. Pero sadyang hindi ko pinalalampas ang anumang kasalanan sa akin. Ang malamig na panang tumusok sa puso ko kahapon. Ang paang dumurog sa mga buto ko ngayon. At ang bote ng asidong tumutunaw ng buto. Isa-isa ko itong ibabalik sa inyo. Pagkasabi ko pa lang yun, ang hangin sa loob ng bulwagan ay biglang nanigas na parang yelo. Lahat sila ay napatingin sa akin, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwalang tingin. Ang basurang ito na palaging mahina, ay naglakas loob na sumagot sa aming ama sa harap ng lahat. Biglang hinampos ni Kane ang mesa at tumayo. Isang marahas na demonyong aura ang kumalat sa buong katawan niya. Naghahanap ka ng kamatayan. Ako na ang mag-aalis sa'yo para kay ama, basura ka. Kasabay ng pagsabi niyon ay naging isa siyang itim na anino. At sumugod sa akin kasama ng mabahong hangin. Kasing bilis ng kidlat, biglang nanliit ang mga mata ko. Pero wala akong naramdamang kahit kititing na takot o pagnanais na umatras. Mabilis kong ipinihit ang aking baywang. At sa isang iglap ay naiwasan ko ang kanyang matutulis na kuko. Ikinuyong ko ang kanang kamao ko. Pinadaloy dito ang kaunting demonyong enerhiya sa loob ng aking katawan. At buong lakas na isinuntok sa kanyang tiyan na walang anumang depensa. Umilapon si Kane, at sumalpok sa isang haligi. Muling nabalot ng nakabibinging katahimikan ang bulwagan. Nakapinta sa mukha ng lahat, ang hindi makapaniwalang pagkabigla, kahit ang karaniwang seryoso kong ama, ay may bahagyang pagkagulat na dumaan sa kanyang mga mata. Naging sukdulan ng sama ng itsura ng mukha ng panganay kong kapatid na si Arya. Namuti ang mga daliri niyang nakahawak sa palaso dahil sa sobrang higpit ng hawak. Si Lia naman ay napatakip pa sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Ipinagpag ko ang aking namamanhid na kamao, habang ang puso ko'y puno rin ng pagtataka at alinlangan. Ang ginawa ko kanina ay purong instinct lang. Para bang isang likas na kaalaman na nakatatak na sa mga buto ng katawang ito. May itinatago pa kayang, mga lihim ang katawang ito. Pinilit ni Cain na tumayo. Ang mukha niya ay puno ng galit. Wala kang kwentang basura. Ang lakas ng loob mong traidorin ako. Sabi niya habang akmang susugod muli. Ngunit pinigilan siya ng malakas na sigaw ng kanyang ama. Tama na, Cain. Umatras ka. Huwag kang gumawa ng gulo rito. Galit na tumingin sa akin si Cain. Pero hindi niya magawang suwayin ang utos ng kanyang ama. Wala siyang nagawa kundi tumabi. Masama ang tingin niya sa akin. Dahan-daang tumayo ang aking ama. Marahang bumaba mula sa kanyang mataas na trono. Ang kanyang matipunong katawan ay naglalabas ng isang malakas at nakakatakot na aura. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Itinuwid ko ang aking likod. Sinalubong ko ang kanyang tingin. Hindi ako nagpakita ng kahit anong takot. Nagkatitigan kaming mag-ama. Tila ba may kuryenteng dumadaloy sa hangin. Dahan-dahan akong nilaybat ng aking ama. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Para bang sinusuri niya ang isang pambihirang bagay na ngayon lang niya nakita. Kakaiba ang enerhiya ng demonyo sa iyong katawan. Kinabahan ako. Naisip ko, mukhang masama to. Nahalata na kaya niya. Nagbibiro po kayo, ama. Nagkataon lang po na nalampasan ko ang aking limitasyon. Malamig na suminghal ang hari ng mga demonyo. Halatang hindi siya naniwala sa palusot ko. Pero hindi na rin niya ako tinanong pa tungkol dito. Ang nangyari ngayon ay isasantabi muna natin. Hindi na kita pananagutin. Sa loob ng 3 araw ay gaganapin na ang seremonya ng pagsubok para sa mga demonyong nasa hustong gulang. Sasali ka rin sa pagsubok na iyon. Nagulat ako sa mga alaala ng orihinal na may-ari ng katawang ito. Ang pagsubok para sa mga nasa hustong gulang ay lubhang mapanganib. Nakakatakot sa taas ang bilang ng mga namamatay model. Sa bawat 10 disipulong sumasali noon, halos walang nakakaligtas. Nais ng aking ama na gamitin ang pagsubok na ito para tuluyan akong mawala. Isang kislap ng pagkatuwa sa aking kapahamakan ang dumaan sa mga mata ng aking ate at kuya. Malinaw na nabasa rin nila ang mas malalim na intensyon ng aming ama. Huminga ako ng malalim. Isang kislap ng matinding determinasyon ang lumitaw sa aking mga mata. Sige, pumapayag akong sumali sa pagsubok. Tumango ang aking ama, bakas ang kasiyahan. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang trono. Tapos na, maaari na kayong umalis. Isa-isang tumayo ang lahat at maayos na umalis. Nang dumaan sila sa tabi ko, ibinaba ni Kane ang kanyang boses at nagbanta ng may bagsik. Sa lugar ng pagsubok, personal kong dudurugin ang iyong katawan. Samantala, binigyan ako ng aking ate ng isang tingin na nakakapanlamig ng buto. Hintayin mong maging isang kaluluwa sa ilalim ng aking espada. Hindi ko sila pinansin. Tumingin lang ako kay Lia na nasa sulok. Bahagya siyang tumango sa akin. Nang makaalis na ang lahat, saka lang naglakas loob si Yaw-Yaw na lumapit. Pero ang kanyang tono ay may bahid pa rin ng pangmamaliit at paghamak. Binata, mas mabuti pang bumalik na lang tayo. Sinulyapan ko siya, malamig akong tumanggi. Simula sa araw na ito, hindi mo na kailangang sumunod pa sa akin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yaw-Yaw. Puno ng pagkabigla. Binata, tinatanggal niyo po ba ako sa serbisyo? Hindi ko siya pinansin.
Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Hindi pa ako nakakalayo sa bulwagan ng piging. Isang itim na anino ang biglang sumulpot mula sa dilim. Nakakagulat ang bilis nito. Diretsong tina-target ang aking buhay. Gumilid ako at bahagya lamang itong naiwasan. Nang tingnan kong mabuti, isa pala itong nakamaskarang asasin na nakaitim. Mahigpit niyang hawak ang isang matalim na punyal na nilagyan ng matinding lason. Nanlamig ang aking puso. Naisip ko, hindi to maganda. Gaya ng inaasahan, puno ng mga magagaling na kalaban ang kastilyo ng Demon King. Puno ng panganib ang paligid. Nakaiwas ko lang sa mga halatang patibong at pagsubok. Mayroon na namang bigla ang pag-atake mula sa dilim. Nang makitang sumablay ang kanyang unang atake, muli niya akong sinugod. Hindi ako nagdalawang isip, sinipa ko ng malakas ang pulso ng asasin na may hawak na patalim. Napaari sa sakit ang asasin. Tumalsik ang hawak niyang punyal. Sinamantala ko ang pagkakataon para lumapit sa kanya. At nakipagbakbakan ng malapitan. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko sa kanyang mukha. Umungol sa sakit ang asasin. Tumilapon siya paatros, at bumagsak sa sahig. Sinubukan niyang bumangon para lumaban muli, pero mabilis akong lumapit, at tinapakan ng mariin ang kanyang dibdib. Magsalita ka, sino ang nagpadala sa'yo? Sino ang nagutos sa'yo? Isang tingin ng katapangan at determinasyon ang dumaan sa mga mata ng asasin. Bigla niyang kinagat ang matinding lason na nakatago sa kanyang mga ngipin. May umagos na maitim na dugo sa gilid ng kanyang bibig, at agad siyang nalagutan ng hininga. Mariin akong napakunot noo, yumuko ako para suriin ang bangkay ng asasin. At doon, may napansin akong kakaibang tato sa kanyang batok. Para itong isang namumukadkad na itim na bulaklak ng datura. Ang tato na ito ay tiyak na hindi marka ng lahi ng mga demonyo. Mula kaya ito sa ibang lahi, may mga puwersang nakapasok na sa kastilyo ng hari ng mga demonyo. Tumayo ako, at mapagmatsyag na tiningnan ang paligid. Ang mahabang pasilyo ay napakatahimik. Walang katao-tao, para bang hindi nangyari ang pag-atake kanina. Mahigpit kong ikinuyom ang aking kamao. Isang matalim na tingin ang kumislap sa aking mga mata. Kahit sino pa man sila. Kahit gaano pa karami ang kanilang mga pakana at panlilinlang. Hindi ako basta-basta uupo na lang at maghihintay ng kamatayan. O hahayaan ang sarili kong katayin na lang.